Ganyan karami yung binili namin para sa renovation ng banyo at kitchen. Wala pa yung iba dyan. Yung pinakaunang nagawa, yung cabinet. Yan. Yung mga cabinet dito, ready na yan pag nabibili mo. Kumbaga, ano na lang, i-assemble na lang. Ganyan naman, ayan, mga nakakahon, pinto, yung body ng cabinet, may mga tornilyo yan. Ready na siya, ganyan na siya, hindi na pinipinturahan, naka-shape na rin. Kumbaga, i-assemble na lang. Lalagyan ng mga tornilyo, ganyan, mga divider. So, yan ang unang-unang nagawa sa aking kitchen. O, diba? Excited na ako. So, ito na yung day 3 ng home renovation ko. Ayan. Yan, tinirhan pa ako ng stove. So, ayan. So, tapos na yung cabinet na yan. Tsaka ito. Ito pala, ako ang nag-decide yan eh. Maglagay ng cabinet dyan. Pero, wow, mali pala ako dyan. Kasi, nakakaumpog pala yung sulok na yun. Masakit yan. Disgrasya yan. So, ipapaalis ko yan. Kasi movable naman yan eh. Aalisin lang yung mga tornilyo dyan. Pagkakapako, tapos ililipat. So, hindi proper location yung napili ko. Maling-mali ako dyan. Ayan. So, papaalisin ko yan dyan. Ililipat sa ibang pwesto yung cabinet na yan. So, eto na yung natapos. Ayan. Yan. So, dyan yung sink. Oh, very excited na ako. Yung window na yan. Yan. Tapos na yan. Kaya lang, lalagyan pa ng cover yan. Siyempre, para presentable naman. Yan. So, yan. Ewan ko kung kailan aalisin yan. Tsaka yung mga ilaw. Ayan, oh. Kita naman yun yung ilaw namin, mga kabayan. Kawawang kawawa. Oh, talaga namang, kalawang na. Tapos, pundido. Tapos, yung kisame namin, ayan. So, talagang kahit na umutang lang ako ng hulugan, umutang na kami kasi talagang, hindi kami nakaka-receive ng bisita dito kasi nga nakakahiya yung kitchen namin sa kalumaan, no? 1936 tong bahay na to eh. Parang feeling ko yung cabinet na pinalit namin, tingnan yung tubo, oh. Yung tubo ata nito, tsaka cabinet, 1936 din eh. Ganyan kaluma. Ayan nyo, naglaglagan yung dyan, tiles, parang plastic lang eh. Naglaglagan yung tiles na yan bago namin napalitan. Ilang beses nang nalaglag, sabi ko sa mister ko, mauubos na yata yung tiles ng natin, hindi natin maipapagawa, sabi ko sa mister ko. O ayan, pati yung namin, hindi na rin umaandar yung isang stove. Laglag na. Kumbaga bumibigay na rin yung dalawa. So, bago natin antayin isa lang yung magamit natin or walang magamit, kailangan nakakung talaga mapalitan. Ayan. Isa-isa, nalalaglag yung tiles na yan. Naku, sabi ko talagang mauubos to. Sabi ko hindi tayo makakapagpagawa. Tingnan mo ninyo yung switch na, ayan o. Parang 1936 pa nga, ayan. So, yung window na yan, inabot din ng, 450 yung isang window eh. Plus, meron pa akong dadagdag na nun. Ito yung window, ayan. Malaki-laki rin ang ginastos namin sa window na yan. Kasi hindi namin palitan. Kasi, yung window na yan, ang baba niya, yan yung sink, di ba? Yung dati. Nababasa yung window. So, nasisira yung window pag tumitilamsik yung tubig. Eh, yung pa namang dati naming faucet, para siyang may, spring water. Dahil nga butas na, luma na, meron siyang, aside sa tumutulong pababa, meron pa siyang pumupulandik na tubig ba yun? Yun, kung tama yung Tagalog ka, pumupulandik na tubig. Ayan. So ngayon, itong rep namin, sana sabay-sabay yung renovation. Bibili na rin kami ng bagong rep. Kaya lang, talagang bumigay na yung rep namin sa kalumaan. Kaya napilitan na kaming bumili. Kumbaga, namatay na yung makina, ayaw nang umandar ng rep. So, napilitan na kaming bumili, hindi nagsabay. Nauna na yung rep. Yan. Naghahanap talaga kami ng mura, kung saan kami makakamura. Chinichampuan ko pa yung mga Black Friday sale, Boxing sale, kung ano-ano pang mga sale, at saka mga discount para lang makatipid kami dito sa kusina nito. Kasi nga, ang laki ng gastos talaga. Dalawang credit card na yung kumuha ng credit card yung asawa ko, ako rin, nagpa-approve kami. Para lang makautang. Tapos magbabayad kami nito, hulugan. O, may interest din yung malaki-laki. Kaya lang, wala kaming magagawa eh. Gipit na gipit eh. Kung aantayin natin, sabi ko sa mister ko, kung aantayin natin kung mawala yung pagkagipit natin sa pera, hindi na tayo makakapagpagawa ng kusina. 10 taong kong pinapangarap itong kitchen na to. Ayan. Ngayon ko lang siya maipapagawa. Ayan. So, mamaya darating uli yung mga gagawa. So, okay na yan.
ano to, ready-made na simento. Ha? Simento to, ready-made. Ganyan dito sa Canada. Naka ano na siya, simentado yan, di ba? Ang ganda ng gawa, no? Ready na yan. Nabibili ng ganun lang. So, hindi na kailangan maghalo ng simento. Ganyan dito sa Canada, hindi mo na kailangan maghalo ng simento. Naka-ready-made na. Ayan, no? Kinakato. Ganyan lang ano dito, construction, yung mga renovation. Yung mga countertop dito, ganyan. Simento yan. Tapos papasukan ng tiles. Hindi kailangan ng ano dito, yung naghahalo pa ng semento yung construction dito, hindi na. Talagang Ready ano na. na siya, oo. Ready na for sale. Yan. Gugupitin na lang yan. Lalagyan ng hugis, ganyan dito. Kasi yung materials dito sa Canada, yung construction materials sa Canada, ibang-iba sa Pilipinas. Sa atin usually mga hollow blocks, semento. Dito sa Canada, mga ano, parang chalk, kagaya nito, yan. Parang chalk yan. Yung pinakalabas. Ganyan yung mga cabinet, yan. Pati yung mga cabinet dito, ready cut na rin. Kumbaga, i-assemble na lang. O, pati pintura, hindi mo na kailangan magpintura or ano na siya, nakakulay na rin. So, yung paggawa dito sa Canada, ano, iba yung iba sa Pilipinas. Sa atin talagang madudumihan ka, dito hindi gaano. Ng bagong ano. Ay, Nol! Ipasok mo pala yung ano, masisira. Yung tanda, flooring. Sa labas. Pasok mo lang yan sa living room ngayon. Hindi magkano nga daw masisira pag matagal pa doon. Teka, tatabi ko lang itong cabinet. Ah, yun ang sa likod yan. Yan ang sa likod, yan dito sa likod. Dito sa mga doon. Ngayon pa, bili ako ng upuan para pag nakain. So, ito na yung day 4 ng renovation. So, ginagawa na yung mga tiles. Yan, mga tiles yan. Yan, lagyan na yung sink at yung butas para sa, ano ba tawag dito? Nakalimutan kong pangalan, yung pang electric fan siya para higupin yung hangin, yung usok, yung amoy, yung evaporation para hindi mamumoy yung loob ng bahay. Yan, dapat siya ng stove. So, ayan. So, malapit na. Bali, 2 tao lang yung gumagawa niyan. Day 4 na. Ayan. So, bukas yata yung ceiling. At saka pala yung mga electrical dyan, yung mga saksakan, dinagay na pala kasi mahirap din yan yung saksakan sa baba. Nagbubutas sila ng mga walls at saka flooring para maipasok yung mga saksakan. Ganyan ang paggawa dito sa Canada. Ayan. So, tapos na yung mga cabinet. Ayan, ilagay na rin yung isa. So, ito na lang, papalitan na itong stove na to. Pero itong stove na to, ilalagay ko na lang yung bago. I-deliver dito. Ganyan. Tiles yung napili niya kasi matrabaho din itong tiles na to eh. Meron pang ibang klase dito, yung marble talaga yung puro, napakamahal naman noon, hindi naman namin afford. Meron naman ganito yung tiles lang, maganda na, o di ba? Tapos ito, kumbaga budget friendly lang itong kitchen namin. Pero malaki yung sink namin. Maganda siya, meron siya, kompleto siya sa accessories, may patuyuan ng pinggan. So itinaas na, dati mababa, hanggang dyan lang yung ano namin. So pag pumupulan din yung tubig doon or tumitilamsik, mahirap. 4,000 pesos. Ngayon ano na lang siya, 3,200 na lang nakasale. 1,600 pesos lang.
Ayan, yan yung ilang araw na rin silang gumagawa. Siguro isang linggo na rin. Ito yung pininturahan na, pinatsuhan ng ganyan yung parang chalk yan eh. Para yung mga parang bako-bako, butas-butas sa dinding, matatakpan. Naisis na yan ng una. Pag nag-isis sila mga kabayan, ayan, alikabok yan, parang chalk. Yung dust yan ng chalk. So, lahat ng gamit namin yan, natatakpan ng chalk. Pupunasan ko. Kaya ngayon, tinakpan na namin yung mga pinggan ng kumot. Para mag-aano naman sa uli. Pagka pintura, meron pa rin sila nakitang bako-bako. So, tinakpan uli yan para pantay yung dingding. Iisisan uli yan para maging makinis. Tapos, alikabok na naman uli yan. Lahat yan, talagang dusty yan. Pag dikit ng damit ko, galing ako sa trabaho, pag dikit niyan, puti yung damit ko sa alikabok. Kasi nga, chalk, di ba? So, kailangan wawalisin ko yan, iba-vacuum, tapos yung asawa kong maghugas ng pinggan, habang ako naman yung nagluluto at saka nagwawalis. Kasi, tinutulungan ako ng asawa ko, kahit pagod na pagod siya sa trabaho, tinutulungan na rin niya ako kasi pareho kami pagod sa trabaho. Maraming inaasikaso. Kung di kami magtutulungan, walang mangyayari. Maaga, kung isa lang ang sasalo ng trabahong bahay, maagang mamamatay yung isa sa amin, ganun. So, ayan, dusty yan. Kagabi, ginabi sila kagabi dyan sa flooring na yan. At yung cabinet, ayan, tapos na rin. Pero, wala pa yung mga handle. Lalagyan pa ng handle yan. Tapos na rin yung, yung sink na ilagay na nila. Ayan, naalikabukan nga ng dusty. Yung bintana, hindi pa tapos yan. So, iisisin uli yan. Magkakadas mamaya, tapos pipinturahan na naman. Another pintura. Tapos, first coating lang yon. Magkakaroon din ng second coating na pintura pagkatapos ng first coating. So, nailagay na rin yung, ano kasing tawag dito? Ito yung, para siyang electric fan, ayan. So, pag pinandar ko yan, yung amoy ng ulam at saka yung usok, hihigupin niya pati yung steam para hindi pag kasi walang ganyan, what do you call this, Nak? Ventilation something? Yung ventilation. Exhaust. Oh, yung exhaust fan. Ako, tagang isipin. Yan, exhaust fan. Makakalimutin ng lola nyo. So, yan ang tinatawag na exhaust fan. Ang bili ko dyan, dapat $100 yan. Binigyan ako ng $40 off nung bigla niya yung binigay. Sige, sabi niya, kunin mo na yung huling stock. Pinakahuli na siya. Maganda yan, nabili yung pinakamaganda yan. Sabi niya, bilhin mo na yan, mabawasan ko ng $40. Naku, tuwan-tuwa ako, nakatipitan naman uli ako ng $40. Ngayon, tapos na yan, di ba? So, lalagyan pa ng handle yan. Hindi ko alam kung mamaya. Iisisin yan. Tapos yung banyo, ito. So, yung banyo, pa lang, na-demolish pa lang siya. Ayan, hindi ko nga nakuha yung pagdidemolish. Sa sobrang busy ko, mga kabayan, hindi ko na makuha yung pagdidemolish kasi busy ako sa paglilinis, pagluluto, sa trabaho ko. So, talagang, hindi ko malugulan lahat. Ayan. Yan, so, natibag na. So, isasara na yung bintana yan para magiging dingding para magtayo na sila ng shower. Dati bathtub yan, hindi yung bathtub. So, ayun mga pintura. Bumili pa sila kahapon ng mga tubo kasi daw medyo luma na nga to, di ba? 1936, yung tubo niya maliliit. Palalakihin na yung tubo. So, ganyan ang mangyayari. Additional gastos uli yung mga tubo. Hindi ko ina-expect yung gastos na yun. Kala ko tapos na yung gastos. Meron pa pala yung mga tubo. Yan, papalitan yung shower. Dati siyang bathtub, magiging standing shower na siya. Para magamit na to sa taas. Ayan, yung namin, di ko nalilinis. Kasi, lilinisin ko pa, alisin din naman yan, babaguhin. Dagdag trabaho pa, ayan. Ganyan mga kabayan, minsan na, nasasacrifice yung kalinisan ng bahay ko dahil kailangan ko maghanap buhay, pambayad utang, pambayad ng bills. Hindi pwedeng mag-isa lang maghanap buhay, mister ko, kawawa naman. Ayan, so, tapos na yung flooring. Alam nyo naman tayo, mga Pilipino, pag bago, ayaw nating nagagasgas eh. So, tinakpan ko pa uli yan ng sabi ko dahan-dahan sila kasi baka magasgas yung flooring ko. Hindi ko pa nga na-enjoy yung bagong kusina ko. 15 years kong hinantay itong kusina na to. Tapos yun, magagasgas lang. So, lalagyan ko ng karton yan dyan para hindi nila basta-basta maapakan, hindi magasgas yung flooring ko. Yan, pati yung pinagtatrabahuan ng mister ko dito pag nagugas ng pinggan, nilagyan ko rin ng
Nakalimutan natin pareho pare ko eh. Ayan. Ayan, marapit na siyang kaunting kaunting push pa eh, kaya ano na to, makakatikim na tayong bagong shower. Ganyan lang, maliit lang yung shower namin. Pang mahirap lang tong shower namin, maliit lang kasi yung bahay. So, yung mga pinapakita ko sa inyo Home Depot na malalaki, sa mga malalaking bahay yun, hindi kasi dito. Kailangan, malaki yung space mo doon, malaki yung bahay mo. Tsaka kailangan may budget ka doon. Kailangan, malaki yung kita nyo doon, no? Double job, triple job kayong mag-asawa. Eh, ayoko namang mag-double job, no? Tama na yung single job lang. Yung banyo, ayan. Alam niyo ba kung ano yung kulay red na yan? Pang waterproof yan kasi drywall to, parang choke lang yan. Tapos may parang papel yung pinakalabas. Yung loob niya pala man, choke. So, dahil dyan ang mag-ano yung mga tubig sa tiles, ginagawang waterproof yung second layer niya, yung pinakaloob. Tapos yung last layer niya, yung tiles. Ganyan paggawa ng banyo dito. Kala ng iba eh, malaking kita. Malaki din ang gastos dito. Kita nyo, ang liit lang ng banyo dito, mamahal ng materyales. O, ganun din sa kitchen namin. O, yung sinasabi ko sa inyong presyo, yung sinasabi ko 1.2 million, hindi yun sa amin, sa pangmayaman yun. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung cabinet ng mga pangmayaman, 1.2 million pesos sa pera natin, kaya 2 million. Ganyan kagaganda yung mga, dito, misa nga 3 million pa mahigit sa pera natin, yung kitchen lang nila yun. Sink lang yun. Yung atin lang, sa pera natin, yung atin, nasa lang siya, 400,000 pesos lang or 300,000 pesos lang, ganun lang ang budget. Lang tayo, pang mahirap. Ayan, yan, maliit lang yan. Yung sinasabi ko sa inyong 1.2 million doon sa tinignan natin sa Home Depot, sa mga mayaman yun, hindi kasya yan sa bahay namin. Maliit lang yung kitchen namin. Kailangan, malaki-malaking bahay mo doon sa cabinet na yun, yung 1.2 million na yun. Ganyan dito. So ngayon, uumpisahan ko na yung nalinis na yan. Yung mga cabinet na yan. Talagang dusty yan. Kasi nga sabi ko sa inyo, choke ang mga dingding dito. Tsaka kisame, diba? So, nalinis ko na yan. Ito yung babaw ng fridge. Tsaka yung mga yan. Bandang taas. Kasi mauuna tayo sa taas dahil yung mga likabok. Pababa. Tapos, pababa tayo ng pababa. So, yung area niyan, hindi pa yung nalinis. So, matrabaho to. Ngayon, ilabas ko na yung mga bagong gamit ko. Alam nyo ba na itong mga appliances kong ito ay actually pala mga gamit sa kusina, mga pinggan pala, hindi appliances. So itong mga pinggan na to, baso na to, inipon-ipon ko pa yan, ilang taon na. Siguro mga 4 years na akong nag-iipon ng mga gamit na to. Tuwing may sale, lalo na pag Boxing Day, yung mga 70% off na siya, yung bawa dating $10, $3 na lang siya, doon ako bumibili. Inunti-unti ko yung pagpundar kasi nga yung pagpapagawa ng kusina napakatagal kasi malaking halaga talaga siya, hindi ko siya kaya. So kumbaga kahit umutang hindi rin pwede dahil marami pa tayong utang na binabayaran. So ang ginawa ko dahil excited ako magkaroon ng bagong kusina, 4 years pa o mahigit pa,
nag-iipon na ako ng gamit, unti-unti ko na. Tuwing may sale, bumibili talaga ako. Pag mga 70% off hanggang 80% off, talagang doon na ako bumibili, unti-unti. Ayan, so hinugasan ko na yung iba, ayan o. Bago yan. So, unti-unti yung pagpunta ko dyan, ang pagbili ko dyan, hindi sabay-sabay. Ito usually binili ko to pag tapos na yung Pasko eh. Para siyang pang Pasko, di ba? Ang ganda niya. Gustong-gusto ko siya. Alam niyo ba kung magkano na lang to? $3 na lang, 120 pesos. Ano siya, talagang special made siya. O yan, may mga curve pa siya. Tapos may mga design pa talaga siya. Alam niyo ba kung magkano original price nito? $10, 400 pesos. Ang bili ko na lang, 120. Ganyan akong bumili. Ito, ano na lang yata, ito mga 80 pesos na lang. Ganyan ako bumili ng gamit sa bahay. Pag mura na siya, doon ko pa lang siya bibilhin. Ito, $1 na lang siya, 40 pesos, mga pangsawsaw, yung panglagyan ng patis, toyo, ganyan. O, yung mga pinggan, ganyan din yan. So, murang-mura ko talaga siya nabili. Yan, medyo kalat pa yung bahay namin na kasi nagre-renovate pa rin, hindi pa rin tapos. Ayan. Pero unti-untiin ko na yung pag-ano. Tingnan nyo yung mga papel na inaapakan para hindi magalos yung bagong flooring. So, ayan yung mga binili ko rin na bago pa, oh. So, pinundar ko yan, ha. 4 years ago. Hanggang ngayon, unti-unti ko siyang pinupundar. At alam niyo ba kung magkano na lang ito? Ito, $1 na lang, 40 pesos. Dati siyang 200 pesos, mahigit yan. Nabili ko siya 40 pesos na lang. Ganyan siya kamura. Ito, dating mga 300 ito, ang nabili ko, 40 pesos na lang. Ganyan kamura kaya nakakabili ako. Ito yung pang ano ng crab, yung bawa alimango. Kahit madalang lang tayong kumain ng alimango. Ayan. Yung pang ano ng pang crack. Alam niyo kung magkano bili ko nito? 120 pesos na lang. Ay hindi, 100 pesos na lang. Dati siyang 300 pesos. Ganyan siya kamahal. Itong scope, ganun din to. Ito naman, nalibre ko lang to. Naalala niyo yung pag nag-grocery ako ng pag 300 pesos, ang nabili, ay $300 ang nabili mo, may libre kang items. Ito, isa ito sa mga nalibre ko. May kapartner pa to, mga gamit din. Madami-dami siya. Meron siyang gamit, tapos meron pa siyang pang-scope. Ganun karami yung nalibre ko. So, nakakapagpundar ako niyan. Meron pa akong extra nito, kaya lang hindi ko naman kailangan lahat. So, isa lang yung inilabas ko. Nalibre ko lang to. Yan, itong bowl na to, ang ganda-ganda niya, no? Ayan, no? Specially made siya. Nakasil din siya kasabay ng mga bowl na to. Pagkatapos ng Pasko, inaabangan ko yan eh. Pinatatapos ko muna yung Boxing Sale at saka Pasko. Talagang mura talaga siya. Dati siyang 800 pesos. Nabili ko na lang siya ng 280 pesos na lang siya. Dati siyang 800 pesos. Yan, ganyan ako nakakabili ng gamit. So, ayan, naipundar ko na. So, sabi ko, pag nagkaroon ako ng kusina, ayan, pag nagkaroon ako ng kusina, ng bagong kitchen, bago rin yung mga gamit ko, sabi ko, ayan. So, natupad na rin yung pangarap ko na magkaroon ng bagong kitchen. Ayan. Tuwang-tuwa talaga ako. Ang saya-saya ng Pasko ko ngayon, mga kabayan, kasi meron ako mga bagong gamit. Ayan. Bago yung gamit ko, bago yung kitchen ko, na matagal ko nang pinapangarap. 10 years mahigit kong pinaplano magpagawa ng kitchen, hindi matuloy-tuloy. Ngayon lang natuloy. So, kita nyo, sa sobrang excited ko, nauna pa yung gamit sa kusina kaysa sa kusina. O, nauna pa yung mga bagong gamit kaysa sa bagong kusina. Kasi kung bibili ako ng gamit, kapag naipagawa ko na yung kitchen ko, baka mamamahalan ako. So, inunti-unti ko na talaga yung pagpupundar. Marami pa itong mga kabayan, itong mga naipundar kong gamit na to. Inunti-unti ko lang yung paghuhugas. Yan. So, excited ako. Yan, pinapatuyo ko lang tapos ilalagay ko na sa mga cabinet para bago din yung laman ng cabinet ko. Libo lang yan. Ang ganda niya, oh. Bibilhin kong microwave kasi yung microwave madaling masira sa loob. Fresh na halaman dun sa bintana.